Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po kay Pastor Vilma Bong Gonzales ng Marilao. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Alam ko pinapanood nyo itong devotion natin habang kayo ay kumakain. So, salamat po sa inyong pagsubaybay. Now, tuloy po natin yung ating series patungkol po sa God's guidance in decision making. Na yung pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa pride. Kapag po yung ating mga desisyon ay pinatakbo ng ating pride o yabang or ayaw nating isuko yung mga ego natin, patungo po yan sa kapahamakan. So, kapag ginagabayan po tayo ng Diyos, merong instruction ng Diyos, ginagamit niya yung mga tao sa paligid natin, ina-advisean tayo ng mga mahal natin sa buhay, nagmamalasakit sa atin, marahil namumuhay tayo sa kasalanan, tapos nire-rebuke tayo, ginagabayan tayo ng ating churchmates, pastor, magulang, pero ayaw pa rin nating sumunod, nagmamataas pa rin tayo, asahan mo na patungo yan sa kapahamakan. So napakahalaga po ng humility, pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sa mga taong ginagamit ng Diyos para itama tayo. Now yung pag-aaralan po natin ay magmumula po sa Jeremiah chapter 38 verse 17 and 18. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan na tumanggap po ng salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi. Then Jeremiah said to Zedekiah, "This is what the Lord God Almighty, the God of Israel, says. If you surrender to the officers of the king of Babylon, your life will be spared, and the city will not be burned down. You and your family will live. But if you will not surrender to the officers of the king of Babylon, the city will be given to the hands of the Babylonians, and they will burn it down. You yourself will not escape from them." Sabi po dito sa Tagalog, sinabi ni Jeremiah kay Zedekiah, ito ang sinabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Kung susuko po kayo sa mga pinuno ng hari ng Babylonia, maliligtas po ang buhay ninyo at hindi nila susunugin ang lungsod na ito, kayo po at ang sambahayan nyo ay mabubuhay. Pero kung hindi po kayo susuko, ibibigay ang lungsod na ito sa mga taga-Babylonia, at ito po ay kanilang susunugin at hindi po kayo makakatakas sa kanila. Bakit po? Ano po yung nangyayari dito? Ba't ganito yung pinag-uusapan ni Jeremiah tsaka ni Zedekiah? Now, during this time po, yung Southern Kingdom o tinatawag nating Judah, sila rin po ay sumunod sa yapak ng kanilang sister kingdom. Alam niyo po yung Israel, nahati po yan sa dalawa, the Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Kung naalala niyo po, no, si David, meron lang siya isang kingdom, then Solomon, then hati na yun after the time of Solomon. Yung Israel, yung Northern Kingdom, saksakan ng sama. So, una silang tinapos ng Diyos noong 722 BC. Sinakop sila ng Assyrian Empire, pinalaya sila doon sa sarili nilang lupain, doon nawala yung 10 tribes of Israel. So, na-assimilate sila sa iba't ibang mga lahi. Ngayon, yung Southern Kingdom, yun na lang yung natitira, nagrebelde pa sila sa Diyos. No? Pareho silang, kumbaga magkapatid sila pareho silang nagrebelde sa Diyos. Pero ito, noong 586 BC, yung winasak yung templo ng Jerusalem. Now, yung last king of Judah was Zedekiah. Ito na yung pinakahuling hari ng Judah. Now, sa Northern Israel, halos wala ka makitang mabuting hari doon. Pero sa Southern Kingdom, at least may mabibilang ka sa daliri na mabuting hari. Now, hanggang kaduluduluhan si Zedekiah, yung Judah, patuloy na nire-rebuke ng Diyos, wina-warningan ng Diyos. Kaya ito po yung una nating katuruan ngayong umaga, no? God loves giving warnings. Alam niyo po yung Diyos natin mapagpasensya Biruin niyo itong Judah, ang daming mga propeta na sinusugo ng Diyos dyan, maging sa Northern Kingdom. Kaya po yung mga huling mga books sa Old Testament, puro prophets po yun, major and minor prophets. Ito po si Jeremiah, major prophet po siya. Ibig sabihin, marami siyang sinulat sa Bible. Sila yung sinusugo ng Diyos para manumbalik yung bayan niya. Pero matigas po ang ulo ng Israel tsaka ng Judah. During this time, si Zedekiah, kumbaga dinidisiplina sila ng Diyos during this time. At sinasabi ng Diyos, sige, papasakap ko kayo sa Babylon. Gusto niyo pala yung Diyos-Diyosan, Gusto niyo palang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, Sige, doon sa Babylon, maraming Diyos-Diyosan doon. Papaalisin ko kayo sa sarili niyong bayan. Now, ito po si Jeremiah, tinatanong po ni Zedekiah, ano bang kalooban ng Diyos? Kasi propeta si Jeremiah Ang laging sinasabi ni Jeremiah, warning.
Kailangan nyo nang sumuko, kailangan nyo nang tanggapin na dinidisiplina kayo ng Diyos, yung bayan ng Juda. Tanggapin nyo yung disiplina ng Diyos, sumuko na lang kayo sa mga Babylonians. Ayaw ni Zedekiah noon. Ayaw ng mga liderato ng Israel, ng Judah during that time. Anong ginawa nila kay Jeremiah? Binugbog nila. Kinulong nila sa bahay ni Jonathan. Tapos kahuli-hulihan, tinapon dun sa balon na walang tubig pero puno ng burak. Talagang lumulubog dun si Jeremiah at nag-aantay na lang ng kamatayan. Buti na lang, merong Ebed-Melech na tumulong sa kanya para makaalis siya doon. So, isipin niyo po, kaya weeping prophet to si Jeremiah eh. Hindi niyo ba nakikita? Dinidisiplina tayo ng Panginoon. Magpailalim na tayo sa disiplina ng Diyos. Sumuko na tayo sa mga Babylonians. Ayaw ng Judah noon. Kaya pinersecute siya ng pinersecute. So, yung Diyos natin, mapagpasensya. God loves giving warnings. Lagi siyang, bago siya gumawa ng parusa o disiplina sa kanyang bayan, marami munang warnings, marami munang isusugo siyang mga propeta bago niya talaga ibigay yung disiplina o parusa para sa kanila. Ganon din po sa panahon natin ngayon, no? Kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, merong maling desisyon na chine-cherish mo, gustong-gusto mo, pwedeng maling relasyon, bisyo, maling mga desisyon sa buhay at pinamumuhay mo pa, binibigyan ka ng advice ng mga tao, mga nagmamalasakit sa'yo, magulang mo, churchmates mo, pastor mo, mga taong nakapaligid sa'yo, ayaw mo pa rin makinig. Yun po ay mga warnings na ng Diyos. Pag hindi natin pinakinggan yun, mauuwi yun sa kapamakan. Number 2 po, pride goes before distraction. Lagi po talaga nauuna yung pride, yung ayaw mong magpakumbaba. Laging nauuna yung pride, kasunod lagi nun distraction. Yan po ay matatagpuan natin sa Proverbs 16:18. Pride goes before distraction, a haughty spirit before I fall. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po yung pagiging mapagmataas, yung mayabang, ikaw pa yung mayabang, no? Ikaw na yung nire-review, ikaw na nagkamali, ikaw pa yung mayabang, ikaw pa yung nagmamataas. This time si Zedekiah nagmamataas pa sa Diyos. Iyon na nga yung sinasabi ng propeta, magpakumbaba ka na. Nire-review ka na, magpasailalim ka na sa disiplina ng Diyos. Ayaw pa rin. Ano pong nangyari? Pride goes before distraction. Yung kayabangan niya nagdulot sa kanya ng sinunog po yung lungsod ng Judah, yung itong Jerusalem. Lahat ng mga nobles, bukod sa pinagpapatay yung napakadami, yung mga natira, mga elitist, mga kumbaga mga high class na mga tao, ginawang alipin dun sa Babylon. At tayo natira yung pinakamahihirap dito sa lugar na to. Ganun yung ginawa. Sinunog yan ng 586 BC. Winasak talaga yung templo na yan. Na dapat hindi talaga dapat mawawasak. Dapat hindi dadanak ang dugo dyan. Kaya kung mababasa yung Lamentations, napakatindi ng Lamentations. Pag binasa mo, panaghoy talaga, nananaghoy talaga yung sumulat sa tindi ng description ng massacre na nangyari during that time. So, pride goes before distraction. Sabi rito ni Jeremiah, kung susuko po kayo sa Babylon, maliligtas kayo eh. Maliligtas po ang buhay ninyo at hindi nila susunugin ang lungsod na ito. Kaya kayo po at ang inyong sambahayan, mabubuhay sana kayo eh. Wala sanang massacre na mangyayari. Pero kung hindi ko po kayo susuko, ibibigay ang lungsod na ito sa mga taga-Babylonia at ito po ay kanilang susunugin at hindi po kayo makakatakas sa kanila. Number 3 po, God disciplines those He loves. Kung mahal ka ng Panginoon, didisiplinahin ka niya. Now, tayo pong mga Kristiyano, hindi naman tayo katulad ng during this time, no, na talagang dumanas ng ganito katinding disiplina. Tayo mga Kristiyano kasi nananampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, yung kaparusahan na dapat tayo tumanggap, si Jesus na yung naparusahan doon sa krus. So, pinagpapasalamat natin sa Panginoon kasi wala nang punishment for us. Pero lagi nating tatandaan, may consequences yung ating mga maling desisyon. At sa mga ganong pagkakataon, didisiplinahin tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo. God disciplines those He loves. Ano yung disiplina ng Diyos? Minsan hahayaan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan upang matuto tayo sa ating pagkakamali. Yung mga desisyon na yun na mali na magpapahirap sa atin para matutunan natin, para matuto tayo sa ating mga pagkakamali.
So, pag tayo, sa panahon na disiplina tayo ng ating Diyos, magpakumbaba po tayo, tanggapin natin yung disiplina ng Diyos. Huwag na tayo magmataas pa at magmayabang pa. Bilang application po, change course upon hearing God's warning. Kung ikaw ay nire-rebuke, itinatama ng mga mahal mo sa buhay, nagmamalasakit sa iyo dahil sa iyong mga maling gawain, baguhin mo na. No? Kung ang landas na iyong tinatahak, makasalanan, patungo sa kapahamakan, change course, mag-iba ka na ng direksyon. The moment na marinig mo yung warning ng Diyos. Yung Diyos, gustong-gusto niya nagbibigay ng warning kasi mahal niya tayo, ayaw niya tayong dumanas ng punishment, ng disiplina. Hanggat maaari, i-withhold ng Diyos yun eh. Warning, prophets after prophets. Magsusugo siya sa mga taong magkokorek sa iyo, magre-rebuke sa iyo. Pero pag hindi ka pa rin nakinig, ang kasunod niyan, destruction. Change course upon hearing God's warning. Magbago na tayo ng direksyon bago pa tayo mapahamak dahil sa ating mga maling desisyon. Number 2 po, do not abuse God's patience. Yung Diyos po natin, nire-reveal po ng Biblia na ang Diyos natin mapagpasensya, mapagmahal, maawain. Pero hindi po natin pwedeng abusuhin yung biyaya ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, pasensya ng Diyos. Kasi mababasa niyo po sa Bible na yung Diyos parang mayroon siyang takalan eh. Huwag mong punuin yung Diyos. Kasi the moment na mapuno mo yung measurement ng Diyos na yon, ibibigay niya yung disiplina para sa atin. At dadanas talaga tayo ng hirap at sakit, no? At pagdurusa dahil sa mga mali nating desisyon. Ayaw ng Diyos yon, pero kung kinakailangan para matuto tayo, gagawin ng Diyos yon. So, do not abuse God's patience. And number 3 po, be humble when undergoing God's discipline. Kapag tayo dinidisiplina ng Diyos, magpakumbaba na lang tayo. Tingnan niyo po itong bayan ng Juda, no? Napakadaming propetan dumating para talaga i-rebuke yung Juda, yung people of God. Pero pinili nila Diyos-Diyosan, pinili nila yung injustices, ayaw nilang magpa-rebuke, ayaw nilang magpatama, inantay pa nila, napaligiran sila ng mga Babylonians, wasakin yung templo nila, at patayin yung napakaraming mga tao. At sila ay ma-exile, mapalaya sa sarili nilang bansa at mapunta pa sa Babylon. Inantay pa nila yung ganun para matutunan nila yung kanilang pagkakamali. Now, during this time na dumadana sila ng disiplina at kaparusahan ng Diyos, sinasabi rito ni Jeremiah kay Zedekiah, magpakumbaba na lang tayo. Pero anong ginawa ni Zedekiah? Kayabangan pa rin. Imbis na magpakumbaba, nagmayabang pa rin. Remember, pride goes before destruction. Nauuna lagi yung yabang, yung pagmamataas. Ang kasunod lagi nun kapahamakan. Kaya the moment na ikaw ay nagmamataas pa, ikaw na yung kinokorek, nagmamataas ka pa, piling mo ikaw pa rin ang tama, tandaan mo yung decision mo na yon. Remember, God is guiding us. Ginagabayan niya tayo. Pero pag ayaw mo ng gabay ng Diyos, ayaw mo ng mga sinusugo sa ng Diyos na mga magagandang payo, ayaw mo ng propeta ng Diyos kagaya ni Zedekiah, ang kasunod ng decision mo na yan, kapahamakan. So, instead na magyabang tayo, magmataas pa tayo, aminin na lang natin, nagkasala tayo at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Be humble when undergoing God's discipline. Kasi po, mahirap kalaban ng Diyos. At actually, you don't want God to be your enemy. Di bali nang makaaway mo lahat, basta kakampi mo si Lord. Kesa kakampi mo lahat, tas ang kaaway mo si Lord. No? So, be humble when undergoing God's discipline. And by the way, si Jeremiah, during this time, kaaway niya lahat. Pero alam niyo kung ano? Kakampi niya si Lord. Kaya yung vindication na kay Jeremiah, yung pagliligtas na kay Jeremiah. Tapos yung distraction napunta sa lahat ng kalaban ni Jeremiah. So para po sa ating discussion, how do we abuse God's patience? Naabuso ba natin ang pasensya ng Diyos? Sa paanong paraan? How should we deal with God's discipline? At paano naman natin i-deal or i-approach yung disiplina ng Diyos? So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion, groups, at para naman po sa ating panalangin. Lord, I praise you because you don't enjoy punishing me. Lord, thank you. Makasalanan ako pero hindi mo na-enjoy na parusahan ako. Because you love me. Salamat sa katotohanan ito.
Thank you for giving me warnings before exacting your discipline. Forgive me for sometimes abusing your patience. I pray that you will soften my heart and let me respond appropriately to your rebuke. Cleanse me and purify me. Humble me and do not let pride take over, for pride goes before destruction. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin, sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Emmanuel. No? Salamat sa iyo, kapatid. Palayan ka ng ating Panginoon. At sa bawat isa sa atin na sumusubaybay dito sa ating channel, kung may natutunan po kayo, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. Magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.